nagtitipon-tipon ngayon para sa bawat bayan makikinabang Obando, Bulacan. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin ang punong bayan ng Obando, Bulacan, Mayor Leonardo Ding Valeda para sa kanyang pambungad na pananalita. Sa ngalan po ng ating pamahalang bayan, ay ipinaabot po natin ang taus-puso nating pasasalamat at mainit na pagtanggal sa ating minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ating kinatawan ng ika-4 na distrito, Congressman Linabel Ruth Villarica, at sa lahat po na nandito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po, ang bayan ng Obando ay napakapalad sa araw na ito sapagkat nung huli tayong madalaw ng ating Pangulo ay 1972 pa ang ama po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong magkaroon po ng inauguration ng Marcos Bridge sa Tawiran at ngayon po itutuloy po ng ating mahal na Pangulo. At sa makasaysayang araw na ito'y napakalaking bagay po para sa ating mga taga-Obando sapagkat ngayon po ay magbibigay ng ating programa. Ang programa po na to, ang lahat ng bayan ay makikinabang. Ito po ay pagpapatunay na ang programa po ay nayahatid natin hanggang sa dulo ng ating mga kababayan at sa ating mga pamilya. Kaya po napakalaking bagay po ng ating rice subsidy dahil sa panahon ngayon, medyo talaga dumadaan tayo sa mga krisis at pagtaas po ng mga bilihin. Ito po'y makakatagon sa mabigat na pasanin ng ating mga kababayan. At nandyan din po ang financial assistance na ibibigay sa ating mga barangay para po lubhan nating mapalakas ang mga programa sa ating pangkabuhayan, pangkalusugan at kapayapaan. Nandyan din po ang tulong ng ating presidential scholar na 55 sa ating bayan ang makatatanggap nito at tunay nga pong ito'y makatutulong sa ating mag-aaral dahil po ang pinakamalaking puhunan ng ating mga mag-aaral ay ang edukasyon po. Kaya muli po, mahal naming Pangulong Bongbong Marcos, sana po ay lalo nyo pang bigay sa bayan ng Obando ang mga tulong po namin dahil kami nasa coastal area po. At ngayon po, ang nagpipigil lang po para hindi po bumaha ang aming bayan ay dahil po sa dike at nandyan na po ang aming butihing congressman para i-address sa inyo yung mga dapat pong gawin. Kaya marami pong salamat at umasa po kayo na ang pamahalang bayan ng Obando ay susuporta sa inyong administration upang mapalaganap ang mga programa para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Valeda. Atin pong tinatawagan si Congresswoman Villarica. Kasama po muli si Mayor Valeda, kasama si ABC President Benedicto Santa Ana na siyang kumakatawan sa 11 punong barangay dito sa Obando, Bulacan upang tanggapin ang tseke. Atin pong ang SCPF assistance na ito ay naglalaan ng 200,000 para sa bawat isa sa barangay dito sa Obando at may kabuuang halagang 2.2 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon po, upang magbigay ng kanyang pananalita, ating inaanyayahan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Nandito, magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan, at ang Obando ang pinaka-naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Ha? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan ang usok yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po ay papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, di ba, bago 24 days, bago o di 3 linggo, more than 3 weeks. At ang naging problema po ay ang basurahan ay napakalalim.
Kaya hindi maaari na basta't bubuhusan lang ng tubig ng fire truck. Dahil wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito at sinasabi namin yung hinuhukay ninyo sa dito niya na lang dalhin. Ngunit bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung malalaking truck, para mga dump truck para ihulog nga yung lupa para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko gaano ba kalalim yung basurahan. Kanila hindi namin alam. Sabi, kailangan yung pag-aralan na mabuti. Saan ba nagsimula yan? Gaano kalalim ang paghukay? At lahat-lahat. 2 stories pala. Ganyan kataas yung basura. Kaya yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya hindi kaya na basta yung fire truck na basta babasain lang na gano'n. Hindi kaya. Kaya kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada. Kaya inumpisahan na to. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin nyo nadalhin yan at para may tambak namin doon sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos noon, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit. Pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi pang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano. Pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim nun. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta yung nadala nyo sa ospital? O sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, yan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan. Walang nagsindi. Basta lumiliyab na lang na mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyo lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may 2 bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government Support Fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 na taon. Kaya nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya yan po ang aming ginawa. Nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, kung kami pupunta, magse-survey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, mga barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yun. Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung sabaga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung kanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po, kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF. Binaba po natin. At wag po kayong mag-alala.
dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 na beses sa isang taon, paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman, kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung ang tawag Socio-Civic Development Program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong niyo sa congresswoman niyo, ingit na ingit yung mga congressman eh. Yung sabi, buti pa yung local, nabibigyan kami, wala pa kami nakukuha. Kako, di bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholar. Sila tawag ngayon yung nandun kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil silang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan ay magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahonan nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yun po ang aming, yung natira, yung isa pang kalahati, na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot na sa Basta't kayo na ang bahala dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam ninyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng diin sa programa na ito. Yun lang po at tinitignan po natin kung ano pa ang maaari natin gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At hindi po ako nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategiya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahan, basta't alam po ninyo, ito ay para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa ang maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskwelahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay nagsimula yan para sa mga nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin, na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila. Dahil nakita namin, isa sa nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit.
At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Siyempre, alam na natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskwelahan yung yakap program para lahat ng kabataan. Nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila matibay-tibay ang katawan nila. At pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman nandyan na sila. Di, sige, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot. Pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para sa mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulong, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil ko, kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila at yun ang katungkulan ng pamahalaan na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng siyempre mga magulang gusto nilang magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga para-paraan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, pag magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya't wag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal ng mga kababayan, para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Iyon lang po. Marami pong salamat. Good luck po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating hinihiling sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo kasama ang lahat ng ating mga benepisyaryo at mga bisita.